Ako si Chester, ordinaryong taong bayan. Ang objective, ipakita kung paano kaya naman na umusad mula sa pagiging wala. Yun ang una. Pangalawa, gusto kong ipakita na hindi mo kailangan gumawa ng kagaguhan para makagawa ng isang matinong marketing stunt. Ang isa sa mga pinakamalalaking factors ng marketing stunt, importante na kung maaari makakatulong sa mga kapwa-tao. Magiging importante sa kanila yung ginagawa mong marketing stunt. Pangatlo, gusto ko ring ipakita sa mga influencer na hindi mo na kailangan mag-promote ng sugal at kailangan sirain mo pa ang buhay ng kapwa-tao mo alang-alang na kumita ka ng pera. Pwede ka namang mag-promote ng matinong hanap buhay. Pwede kang mag-promote ng matinong negosyo, pwede kang mag-promote ng sabon, ng lotion, o ng kahit na anong mga bagay na sa paningin mo walang kwenta, willing to pay naman yung mga negosyante. Ang problema, ang tamad mo lang kasi gusto mo yung instant na pera galing sa sugal. Nakita ko yung dami ng kahirapan. Nakita ko kung paano yung magulang walang maipakain sa anak niya ng matino. Nakita kong simple lang naman eh. Gustong mag-aaral ng mga bata, hindi mapaaral ng magulang kasi ang tamad ng mga magulang. Nakita ko yung konseptong matatalino yung mga bata eh. Dito nga sa pamilya na to, may mga honors pa yung mga bata eh. Paano ngayong nangyari na isang buong pamilyang matatalino naman, pero hirap na hirap sa buhay, isang kaig, isang tuka. Yun ang inspirasyon ko. Ang inspirasyon ko, sana walang taong mahirap. Ngayon, gusto kong ipakita kung paano yung daan papunta sa pagyaman. Bahala ka na kung susundan mo o hindi. Pero ipinakita ko sa inyo Pilipinas mano-mano. Itong buong lugar na to, lugar ito kung saan namamatay ang mga pangarap. Na yung mga taong nandito sa loob, umaasa sila. Ang problema, wala kasi silang makitang opportunity sa paligid. At marami namang opportunity eh. Hindi nga lang nila nakita yung mundong nasa labas nitong mundo na to. Itong lugar na to, isang malaking bubble. Na dito na lang sila nakatira, dito sila namumuhay, dito sila tumatanda at dito na rin sila namamatay. Pero nakikita ko kasi yung konsepto nitong lugar na to. Na itong lugar na to, may mga tao rito masisipag eh. Hindi mo masasabing dahil tamad silang lahat dito. Hindi eh. Yung mga nakasama ko rito, mga taong masisipag yun eh. Yung mga basurerong nakasama ko, 12 oras silang nagtatrabaho para sa 600 pesos. Ang problema, dito sa buong lugar na to, dahil hindi mo nakita yung itsura ng labas na itong lugar na to, akala mo ito na lang yung lugar na meron sa mundo. Yung mga tao rito, mababait. Hindi totoo yung sinasabi nila na masasamang tao raw mga nakatira dito. Tangina, hindi. Hindi eh. Kasi yung mga kapitbahay ko rito, araw-araw magkangitian kami. Yung mga kasama ko sa trabaho, araw-araw masaya kami. Yung mga bata rito, araw-araw nagkakatuwaan kami. At yung mga taong nakapaligid sa buong lugar na to, ni isa wala akong nakaaway. Mababait ang mga tao rito. Hindi totoo yung sinasabi nila na pagkatondo, masasamang tao. Ito yun, just don't get to their bad side. Kasi lahat ng tao may kanya-kanyang kagaguhan. Lahat ng tao may kanya-kanyang kasirauluhan. Doon sa kasirauluhan ng mga tao na yun, pag doon ka napunta, kahit nasaang parte ka pa ng Pilipinas, kahit nasaang parte ka ng mundo, mapapahama ka talaga. Yun ang sigurado ko. Kahit nasaang parte ka ng mundo, pag ang tao kinana mo, pumapalag ang tao. Kahit nasaan ka pa, hindi lang yan sa tondo. Ang pinaka-common cause na dahilan kung bakit sila mahirap, hindi nila alam kung anong opportunities. Hindi rin nila alam kung saan sila pupunta. Yung kawalan ng direksyon nila, kawalan din ng focus, umaasa sila na sana yung anak nila makatapos ng pag-aaral, tapos sana yung anak nila ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Hindi mangyayari yun. Kasi kung ano ang puno, siya ang bunga. So they are in this never-ending cycle of poverty. Ang achievement ko, yung minsang panahong mga walang kwentang tao, unti-unti nang nagkakakwenta at nagkakaroon na ng halaga sa lipunan. Yun ang achievement ko. Future plans? Wala pa. Come what may ako. I am an open soul. Open to any possibilities and open to any opportunities. Wala akong eksaktong konkretong plano. Wala. Kung ano yung makita kong problema, yun yung aayusin ko. Yung mahirap, hindi sa katawan eh. Ang mahirap, sa puso, sa isip. Minsan hindi mo matanggap. Konting disiplina lang ang kailangan eh. Ito ang problema. Ang disiplina nakadepende doon sa kung ano man ang direksyon na gusto mong kapuntahan. Kahit anong ikabit mo na disiplina, sa kawalan ng direksyon, wala pa rin kwenta. Yun ang mahirap dito sa buong lugar na to. Tapos ang pinakamabigat na parte dito, pag hindi ka matibay, mahahawa ka. Magsimula ka sa'yo, kahit sino ka pa. Mayaman ka, mahirap ka. Kasi yung sinimulan mo sa sarili mo, gagayahin ng anak mo, gagayahin ng pamilya mo. Tapos yung sinimulan ng pamilya mo, gagayahin ng komunidad. Tapos yung sinimulan ng komunidad, gagayahin ng isang buong bansa.
Sa ganun, magkakaroon tayo ng maayos na bansa. Ang hirap kasi sa inyo, kinukonsinti ninyo. Pupunta kayo rito, wala kayong malay sa nangyayari dito, bibigyan nyo ng pagkain, akala nyo yun nasagot. Bibigyan nyo ng pera, akala nyo yun nasagot. Hindi yun ang sagot. Ang sagot, pumunta ka rito, pakita mo sa kanila kung paano. Hindi bibigyan mo sila ng mga walang kakwenta-kwentang pagkain, bukas gutom na naman sila. Bibigyan mo sila ng walang kakwenta-kwentang pera, bukas mahirap na naman sila. Nagtatangkilik ka na lang ng katamaran eh. Sinasang-ayunan mo yung katamaran ng mga taong tamad dito sa lugar na to at hindi silang lahat tamad. Pagising, luto na yung pagkain na hindi naman namin kakainin. Ipapak namin, tapos ibebenta namin. Ilalako namin mano-mano sa kalsada. Pagdating na alas 10 ng umaga, babalik dito, magpapahinga, si nanay matutulog para makapagluto ulit ng pangmeryenda kasi tanghali niya niluluto yung pangmeryenda. Tapos doon na rin namin kinukuha yung pagkain. Yung pagkain, hindi pangkain. Yung pagkain mismo na kinakain namin dito, yung agahan, minsan umaabot pa hanggang tanghalian. Yung niluto para ibenta ng agahan, sa tanghalian na kami kumakain, hindi kami masyadong nag-aagahan dito. Pagdating ng hapunan, yung matitira sa merienda, yun yung ginagawa naming hapunan. And it's a consistent cycle na paggising, magtitinda, magpapahinga, magtitinda, magpapahinga, mamamalengke, tapos matutulog. Yun ang regular na cycle. Pero ang general majority na ginagawa namin dito, nag-iipon para sa pangarap namin. Lagyan mo ng direksyon yung buhay mo. Hindi lahat ng araw ng buhay mo malakas ka. There will come a time, sometime in your future, na manghihina ka kasi matanda ka na. And you only get to live once. Sabi ng mga scientifico, ang mundo daw is 4.5 billion years old na. At ang universo, close to 26 billion years old na. At sino naman tayo? A tiny speck in the vastness of the universe. Kapirasong 60 years averaging ang meron ka para mabuhay. Huwag mong sayangin. Sulitin mo bawat oras na meron ka rito dahil saglit lang ang buhay at pagkamatay mo, game over. UNESCO 7 Wonders of the World, kaya nating punuin yung 7 pinakamagagandang lugar sa buong mundo at merong ibang mga bansa sa mundo na halos walang maipagmalaki sa bansa nila. At ang Pilipinas, kaya nating punuin yung 7. Sobrang ganda nitong bansa na to. At sobrang tatalino nating mga tao minsang panahon. Kinikilala tayo ng iba't ibang mga bansa katulad ni Dr. Jose Rizal. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na meron tayo. Huwag mong sayangin yung potensyal na meron tayo na hindi mo mailabas dahil lang sa konting katamaran. Pilipinas, magsumipag ka. Minsang panahon ka lang buhay. At pagkamatay mo, walang hanggan ka ng patay.